Dahil tapos na po ang series natin sa Mastering the Basics, meron lang po akong mga bagay na i-share sa atin in preparation para sa ating big church project. Sabi mo sa katabi mo, in preparation para sa ating big church project. So, ang tawag ko dito ay mega church mindset. Sabi mo sa katabi mo, mega church mindset. Ito dapat yung mga mindset natin kapag nandun na tayo sa big church. Amen? So, sabihin, bago pa lang tayo nandoon, dapat advance na tayo. Ganun na dapat yung mindset natin, wala pa man tayo doon. Amen po? Dapat bago pa lang po tayo nasa big church, yung mindset na natin pang big church na. So, yan ang pag-usapan natin, mega church mindset. So, last time po na preach ko po ito, ang tinapik ko po ay consistent, not just persistent, kung naaalala niyo po. At ngayon naman po, ang pag-uusapan natin ay loving in deeds, not just words. Sabi mo sa katabi mo, loving in deeds, not just words. Amen. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Nandito na po ba tayo? Alam ko pong patay na oras ito, pero i-excite ko tayong lahat at I hope maikli lang ito at matapos tayo po agad at just makinig lang po tayo. Amen? So basahin natin ang ating main verse po for this afternoon, Luke chapter 6 verse 27 to 28. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. But I say to you, you who hear, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who abuse you. Grabe. So loving in deeds, kasi ibig sabihin dapat nagmamahal daw tayo sa gawa, sa aksyon, hindi lang sa salita. At sabi dito sa verse, para magawa natin yon, yung pagmamahal natin sa ating, yung pagmamahal is we need to love our enemies, we need to do good kahit hate tayo, at kailangan nating magpala kahit hindi tayo pinagpapala ng tao, kahit kincurse tayo ng tao, at kailangan nating ipanalangin yung mga nagmaltrato sa atin. So grabing pag-ibig ito. Pero meron kasing tinatawag na four Greek translations of love. Alam naman po natin itong apat. Amen. Alam niyo po ito. Gusto ko lang din ipaalala sa atin. Meron tinatawag na agape kind of love, which is the unconditional love. It is preferential love that is chosen and acted out by the will. Or agapaw siya sa verb. Meron naman tinatawag na eros, which is the romantic or intimate love. Ito naman yung pagmamahal natin sa mga kasintahan natin. Sino dito may mga asawa at boyfriend and girlfriend? Amen. Lahat, kinakahiyan niyo po sila? Joke lang. Yan, eros po ang tawag sa love po na yon. Phileo naman po is love for brothers sa ating magkaka-churchmate. At storge naman po ang tinatawag na love for family. Yung mga may kapatid. Yung nanay sa anak at anak sa kapatid, anak din sa magulang. Ngayon, ang question ko po, ano po tingin nyo dyan, yung balik sa kaninang verse earlier, yan. Yung love ba dyan, ano kayang translation yan? Kung sinabing love your enemies. Agape o phileo? Phileo or agape? Phileo. Sino nagsasabing phileo? Sige, taas kamay. Ayaw nyo? Phileo. Agape. Yung iba. Eros, romantic love yan, yung love your enemy. O storge. Baka yung hate mo kasi yung kapatid mo. Kaya storge. So, agape or phileo? Ano kayang tingin nyo yun? Basahin natin next. Ang love na ginamit doon sa Luke ay agape or agapaw. Which means, but I say to you, love or agapaw your enemies. Balik natin, ano ulit yung meaning ng agape? It is unconditional love. Kasi yung eros, romantic love, mahal mo talaga siya. Kasi mahal mo siya eh. Kapatid mo siya, yung phileo naman, ay mahal mo siya kasi kapatid mo siya. Sa Panginoon, or dito sa atin sa church. Yung storge naman, mahal mo siya kasi pamilya mo siya. Paano mo naman, anong tawag naman sa pag-ibig kapag hindi mo talaga, pag hindi ka mahal-mahal, kapag inaabuso ka, agape lang yun. Ang mindset kasi natin, na tinuro sa atin, ang agape, ay Diyos lang ang may kaya. Di ba sabi, it is the love of God. The agape kind of love. Pero actually, sabi rin pala sa Bible, nung inaral ko po ito kanina, kaya din pala nating mag-agape sa iba. Kaya din nating, yung verb kasi sabihin, magmahal is agapaw, magmahal din sa iba. Sabihin, dahil nga, di ba, alam natin, Christ is the vision tayo. Amen. Alam niyo po ba yan? Ang vision ng church ay
Christ is the vision. Ibig sabihin, kung sino si Kristo, dapat ganun din tayo. Kung ang Diyos ay kayang magpamalas ng agape kind of love, tayo din, kaya natin magpamalas nun. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Kaya din nating magbigay ng agapaw. Okay. So ano ulit ibig sabihin ng agapaw? Kasi it is not love based on the goodness of the beloved. So hindi ito, kunyari kung mabuti ginawa niya sa'yo, dahil mahal mo siya, hindi yun about doon. Hindi rin siya about sa natural affinity, at hindi rin base sa emosyon. Tingnan niyo to. Di ba alam natin, normally, ang pag-ibig, from our heart, from our emotions, yun mo talaga masasabing mahal mo. Pero ang agape pala, hindi nakabase sa emosyon. Dapat hindi siya dinadala lang ng emosyon mo. Kasi nga, hini-hate mo yung minamahal mo eh. So paano ka magbibigay ng romantic love, ng brotherly love at ng family love sa kanya kung hini-hate mo nga siya? So ito lang yung kayang love na ibigay natin. So ang tawag dito ay benevolent love or genuine love. Sabi mo sa katabi mo, genuine love. Yan. So sa genuine love na yon, ang ginagawa ng pag-ibig na yon is it always seeks the good of the beloved. Ibig sabihin, hindi mo iisipin, wala dapat sa isip mo, yung sana mamatay na siya. Di ba may hina-hate ka na tao, sinisiraan ka, chinichismis ka sa iba. Visit to, sana kunin mo na to, Lord. Di ba yung biro pa na, di ba ang dami mo nagawa ang mabuti? Kunin ka na ni Lord. Di ba? So parang ganon. So hindi siya ganon. Hindi ganon yung klase ng pag-ibig na to. Yung pag-ibig na unconditional. Sabihin, kahit ayaw mo sa tao, kailangan mo mahalin. Sige, tignan mo sino yung ka-churchmate na ayaw mo. Sabi mo, mahal kita. Yan. At the same time, it is the kind of love that doesn't serve itself. Ang agape kind of love, hindi para sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, hindi para sa'yo ang agape kind of love. So hindi siya para sa sarili natin. Hindi tayo ang nagbebenepisyo kapag nagbibigay tayo ng agape. But extends itself for the sake of another. Ibig sabihin, mas iniisip mo ngayon, gaya ng preaching ni Pastor Mark kanina, gaya ng sinabi ni Pablo, ano daw ang mas iniisip niya ngayon, yung kapakanan ng iba, imbis na sa sarili niya. So that is the kind of love na kailangan nating gawin. Ngayon, kapag nabasa niyo itong next word, hate, sino unang pumapasok sa isip niyo? Huwag niyo na isigaw. Baka katabi mo eh. Huwag mo na isigaw. Mostly, kapag hate kasi, ito yung mga taong, nagchichismis talaga sa'yo. Mga taong hindi naniniwala sa'yo. Yung mga taong hindi man harap-harapan kang sinisiraan, pero sinisiraan ka sa iba. Diba? Sa ka-workmate mo, maganda kausap sa personal, pero pag wala ka, sinichismis ka ng masama, binabadmouth ka, ibig sabihin. Sa school, sinasabihan kang mandurugas, binubuli ka, sinasabihan kang pangit. Aray, sakit. Saktan din ako dun. Di ba? Pero hindi eh. Yun man yung mga taong hini-hate natin. Tandaan natin kung anong sinabi ng Diyos doon. Una, anong sinabi ni Jesus? Do good to those who hate you. Unang-una, sabi mo, do good to those who hate you. Kung mega church mindset na tayo, paano kung yung kinaiinasan mo, yung marites, umattend ng church? Di mo na mamahalin lahat ng ka-churchmate natin, maliban sa kanya? Magcha-challenge ka, sige po, taas natin yung kamay natin, maliban sa isa dyan. O sige po, umarap. Preacher ka. Ngayon, lumapit po lahat ng mga nagchichismis, lalo na yon. Di ba? Hindi ganon. Kundi magmamahal talaga tayo, kahit sino. Lalo kung mega church, 1,000, 2,000, libo-libo na ang churchmates natin. Hindi mo alam sino dyan. Magugulat ka na nga lang. Nandito na yung mga artista. Pero may mga politician, hallelujah. Lord, di ba? Kahit hinihit natin sila, we should do good for them. Sabi doon, sa nabasa ko din, sabi, every opportunity na kaya mong gumawa ng mabuti sa kapwa, kahit sa taong hate mo or hate ka, do good. Sabi mo sa katabi mo, do good. Find a way you can do something good for one of your worst enemies.
Isipin mo na ngayon sino worst enemies mo. This is your goal ha, this week. Diba? Can you take the challenge? You will do good sa isa sa mga worst enemies mo. Sabihin mo sa katabi mo, I will do good to you. Joke lang. Kung siya man, yung worst enemies mo. Again, we will do good doon sa worst enemies natin. Hindi para pahiyain siya. Ito yun eh. Ito yung minsan, may ganito ako napanood na movie. Kapitbahay mo kasi galit na galit ka. Nagdala ka ngayon ng regalo sa kanya. Pagbukas niya ng regalo, may glitter bomb. Sumabog sa mukha niya. Akala niya mabuti yung binigay mo para magbigay ng regalo. Pero it's for you to shame him pala. No, you're doing good, unang-una for the sake of Jesus. Bakit? Yun yung sinabi ni Jesus. Kasi if you do good for others, nagiging ambassador ka ni Jesus. Yun yung una. Kung bakit kailangan natin mag-loving in deeds, unang-una doon gagawin is do good sa mga taong ayaw sa'yo para mas mag-glorify si Jesus. Sabi sa tabi mo, para mas mag-glorify si Jesus. Number 2, ano sabi doon? Bless those who curse you. Basahin po natin. 1, 2, 3, go! Bless those who curse you. Kahit na chinichismis ka nung tao na yon, kahit na sinisiraan ka, pinupush ka sa di mo pa season, tinitweet ka niya, pinapatamaan ka sa Facebook, sa Twitter, kala naman hindi nababasa. Speak blessing. Speak blessing pa rin sa kanila. Ano ibig sabihin nun? Kunyari, may example, may kaaway ka, siniraan ka niya, chinismis ka niya, alam mo sa sarili mo, nagagalit ka na eh. Normal naman po emotions ang magalit. Tama po. Again, emotions are gift from the Lord. Pero alam lang natin yun i-manage. So dapat ma-master natin paano i-manage yung mga emotions na yun. Ngayon, ang gagawin natin dun sa mga taong naninira, those who curse you, hindi lang naman yung sa basta pagmumura sa iyo eh. Kundi sabihin, binababa yung dignidad mo. Kaya ibig sabihin ng pagmumura, dinedegrade ka. So anyone na dinedegrade ka, is parang minumura ka na din. So anong gagawin mo ngayon sa mga taong yon? Bless them. Sabi mo sa katabi mo, bless them. Kahit mahirap, alam mo yung sinabi nila sa yung masakit, hindi sa church natin yon. Hindi sa church natin yon. Sa labas man, kung sino man, ng mga taong dinedegrade ka, even nakakaranas siya ng ibang mga anak sa magulang dahil kinukumpara sa ibang mga anak. Buti pa yung anak ni ganito, ni Marites. Graduate ng may laude, ikaw graduate lang. Ikaw ngayon, at the same time, dinedegrade ang call center, ang BPO, companies. No. Anong gagawin mo? Bless them. Bless mo sa isip mo. Kasi ganun mo sila mamamahal. Sabi niya, ang isip mo ngayon, Lord, pinagpapala ko sila. Lord, maayos sila. Hindi ko sila isipan ng masama. Sila na yung bahala. Kung siraan mo nila ako. Again, do good. Those sa mga nag-hate sa'yo. Pangalawa, bless those who curse you. And lastly, pray. Sabi mo sa katabi mo, pray for those who abuse you. Sakit. Inabuso ka, tapos pagpapanalangin mo pa. Wait naman yun. With goods. And on a serious note, lalo, may mga ka-churchmate din tayo na sexually abused, mentally abused. Pero sabi sa Bible, we need also to pray for that person na nag-abuse sa atin. Bakit? Ano kasi yung nangyari sa kanila? Pray to God na tulungan sila. Kasi sabi nga ng Mami sa Real Encounter, hurt people. Yung mga taong nasaktan, kaya lang sila nananakit kasi nasaktan din sila. Yung mga taong nambubuli, sa church natin may konting mga bully dito eh. Mga makukulit eh, mga sarap anuhin eh. In Jesus' name, nire-rebuke na natin sila. Di ba? Sa school, kung binubuli tayo, lahat ng nambubuli na yon, merong emotional distress. Na-abuse din kasi sila. So, ano ibig sabihin nun? Lord, kahit ginaganito niya ako, ang pray mo, ikaw ang intercessor niya eh. Alam mo yun, kahit binubuli ka, ina-abuse ka, pinagpipray mo. Hindi ba naman pagmamahal yun? Tama? Naintindihan po natin yun? Kahit sinisiraan ka na, papanalangin mo pa rin kay Lord, hindi para kunin na siya ni Lord. Okay? Magkaiba yun. Hindi para masagasaan siya sa daan. Hindi yun. Hindi panalangin mo, Lord, ihil mo siya. Lord, ano man yung naranasan niya, I pray, pagalingin mo siya doon.
Kasi kaya lang pala niya to ginagawa kasi mayroon siyang hurt na background. Naintindihan po natin? Ask God to bless them and show mercy to them. Dun sa tatlong bagay na yon, magkakaroon tayo ng pag-ibig dun sa mga ayaw natin. Una, we need to pray, we need to do good sa mga nag-hate sa atin, we need to bless sa mga nag-curse sa atin, and last, we need to pray those who abuse you. Sige po, mag-pray na tayo. Ay, joke lang. Di pa po ako tapos. Kasunod is love like Jesus and God the Father. Sorry. Kasi medyo malungkot tayo, pero kakayanin natin to. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Love like Jesus and God the Father. So again, ang pagmamahal dapat natin ngayon, hindi na para sa sarili natin. Hindi na kagaya ng nasa mundo, kundi ang pag-ibig na natin dapat gaya ng kay Jesus at ng sa Ama. Intindihan natin? Ang pag-ibig na dapat na kaya nating i-share dahil Christ is the vision again. Ang agape is the kind of love na mula sa Diyos at dahil siya, ini-aim natin maging kagaya natin siya, kaya na din nating magmahal gaya niya. So we need to love like Jesus and God the Father. Bakit? The Lord is raising an army next of disciples that looks on the enemies as people to love and care for, provide and die for. Hindi ka dapat tumitingin sa mga enemies na, sa mga taong ayaw mo, sa mga taong hini-hate mo na, Lord, sana kunin mo na sila. Parang, sabi nga, sinishare lagi sa atin, kahit yung worst enemies natin, hindi dapat mapunta ng impyerno. Kahit isipin mo na yung pinaka-worst enemies mo, ako the unnamed. Hindi dapat siyang mapunta sa impyerno. Bakit? Kasi, dapat, kagaya na kung paano tumingin si Jesus sa kanila. Paano tayo tinignan ng Ama? Ano example nun? Sabi sa Romans, even when we were still sinners, God demonstrates His love in this. He died for us. Namatay ang ating Panginoong Jesus para sa atin. Kaya nga dapat, ang tingin na natin sa mga taong yon is people to love and care for. Sabi mo, mamahalin at aalagaan. Hindi lang yung crush mo. Okay? Kundi kahit yung ayaw mo, kahit yung pinakaayaw mong tao, we need to provide and die for. At the same time, die for. Bakit kaya die for? Kasi again, gaya nung nangyari kay Jesus Si Jesus, kaya niya ring mamatay. At yun din yung sinabi niya. If you want to be my disciple, you need to pick up your cross daily and deny yourself and follow me. So mahalaga, tandaan natin palagi, kahit ayaw man po natin, dapat natin gawin. Dahil kailangan nating magmahal sa kanila. Kailangan nating magmahal din sa unbelievers. Kasi paano tayo dadami sa church? Kung wala tayong pagmamahal sa kanila. Yung love natin na, Lord, ayaw ko po silang mapunta sa impyerno. Lord, ayaw ko pong hindi nila maranasan yung naranasan ko ngayon. Lalo na po yung families natin. Especially po, I myself po, hindi pa po sila nawiwin totally. Kaya I'm praying to the Lord at sama-sama po nating i-faith na bawat pamilya ng kabataan, lahat ng pamilya ng church natin, miyembro ng church na ito ay mawin para kay Lord. Paano mangyayari yun? Kailangan magmahal tayo gaya ni Jesus at gaya ng Ama. Amen? And that's a challenge for us. Kaya naman, Jesus is here to change you and me. Sabi mo sa katabi mo, Jesus is here to change you and me. Sino handa dito magpabago sa Panginoon? Mabago tayo kay Lord. Ang hirap magmahal niyan. Totoo lang. Kasi nung inaaral ko, sabi ko, Lord, ganito pala talaga. Kasi ako din minsan, alam niyo, dumadating tayo sa point na Christian na tayo, pero may nasasabi pa rin tayong masama sa kapwa. Kahit nga kapwa Christian, may nasasabi pa tayong masama Ang hirap. Pero dapat hindi pala ganun. Dapat we need to do good kahit hindi tayo ginagawa ng mabuti. Dapat pinagpapala natin yung iba kahit hindi nila tayo pinagpapala. Dapat pinapanalangin natin sila kahit sila mismo nagiging burden sa atin. At ganun pala natin maipapakita yung pagmamahal natin sa kanila. Amen? So, ang babasahin natin actually kasi ay excerpt part ng Luke 6. So, basahin natin yung kasunod na verse doon sa Luke 6:29. Ganito rin pa natin mapapamalas yung love in deeds. Sabi doon, to one who strikes you on the cheek, offer the other also. So from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Basahin po natin ang sabay-sabay. 29, 1, 2, 3, go! To one who strikes you on the cheek, offer the other also.
one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Actually, nami-misquote lagi itong Bible verse na ito para sa suffering, para sa misery. Ano ibig sabihin nun? Kasi sabi diyan, kumbaga parang, kung babasahin niyo siya, parang okay lang pala ako abusuhin. Okay lang pala akong imaltrato ng tao. Kahit physically, kasi strikes yun sabihin sinampal yan. So, ang ganito yung, actually sabi dito, it's misquoting the verse about suffering, pero hindi yun yung sinasabi ng verse na yan. So, next picture, ganito kasi yung ginagawa doon. Ini-slap, palikod. Diba eto, sampal. Yung likod, alam nyo kung ano tawag? Tampal, letter T. Tampal yung tawag kapag patalikod. Pero actually pala, nung naaral ko po ito, sabi doon, wait lang, pero hindi ko po sinasabing gagawin natin to. Ipakita ko po sa inyo yung significance. Kasi hindi, nami-misquote again yung Bible verse na yun, na okay lang maabuso o mamaltrato, pero hindi yun yung sinasabi ni Jesus. Na pag sinampal ka sa kabila, papasampal ka rin sa kabila. Hindi siya literal. Okay? Nasusundan ba ako? Baka mamaya may magsampalan mamaya Ayoko na, wag ganon. Ibig sabihin pala kasi nito, di ba, ang Jewish kasi, ang Israelites, ay mayroong tinatawag na master at slave. Ngayon, ang ginagawa ng master sa slave, kapag kinokorek niya, is tinatampal niya. Ngayon, bakit kaya sinabi para i-align yun at okay lang yun sa kanila? Kasi again, by tradition, sa kanila okay yun. Pero sa atin, pag sinampal ka, sasapakin mo Pero hindi ganon, di ba? Dugod. Pag binato ka ng bato sa atin, babatuhin ng tinapay. Na may karapon. Wag mag-harm daw. Bakit kaya ganun sinabi ni Jesus kung di ba? Kung about sa abuso yon. Ibig sabihin pala kasi nun, kapag hinarap mo kasi yung mukha mo sa kanila, kapag sinampal ka nila ng sampal, hindi tampal, pag sampal, pwede nang makasuhan yung master. Ibig sabihin, sobra siya sa as in, yun na yung tinatawag na abuso sa kanila. Okay? So, ano ibig sabihin nun? It is a master disciplining the slave. Yun yung ngayong backhand slap. Pag hinarap mo ngayon yung mukha mo, ang pinapakita mo doon is silently ka nagre-resist. Kasi di ba, hindi tinuturo ni Jesus na nasampalin mo pabalik Ano lang tinuro niya? Harap mo yung kabila. Kasi pag hinarap mo yung kabila at sinampal ka niya, pwede siyang magdusa dahil sa ginawa niya. Hindi dahil sa ginawa mo. Ewan ko kung nakukuha niyo Hindi siya nagdudusa kasi may ginawa ka sa kanya. Kundi nagdusa siya dahil saan? Sa ginawa niya. Wala ka pa rin ginawa sa kanya. Nasunod pa rin natin si Jesus na maggawa ng mabuti, to bless, to pray for them. Kaya sinabi ni Jesus na iharap mo din. Para, kung gawin man niya yon, pwede siyang makasuhan ng pang-aabuso, pagmamaltrato. So don't hit back. Sa atin, kung ano man, lalo kung words lang, hindi tayo nakikipagtalo sa words. Lalo yung may mga debate, nakikita natin yung mga debate na yan online, may mga nagtatrash talkan na Christian to Christian or Christian sa ibang religion, or yung may kilala tayo talaga ng tatrash talk talaga. Sabi sa tabi mo, hindi tayo ganun. So, hindi natin gagawin yon. Okay. Next, verse 30. Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods, do not demand them back. So, ito na naman. So, dapat pala bigyan lahat. Paano kung may nanghingi sa'yo, tapos gagamitin ko kasi para pambili ng baril, tapos hold up ako ng bangko. Bibigyan ba natin? Bibigyan nyo? Pero sabi, give to everyone who begs from you. Ano ibig sabihin nun? Kailangan nating magbasa ng iba pang Bible verse na kailangan, alam nyo, ito. Kapag sa isang verse lang po tayo nagko-quote, pag isang verse lang yung binabasa natin, like, kunyari, Jeremiah 29:11 lang, pag yun lang binasa natin, at hindi natin binasa yung karamihan sa Bible na nagko-connect doon, pwede tayo ma-mislead. Na, kahit ano palang gawin ko, may future para si Lord sa akin. Kahit pala magkasala, kahit pala, kunyari, murahin ko yung Holy Spirit, okay lang pala. Nami-mislead tayo. Ngayon, ano ibig sabihin ni Jesus? To give everyone who begs from you. Sabi dito, we should help those who are truly needy. Again, yung mga truly needy lang. We are not required to give foolishly. So dapat hindi tayo nagbibigay
We are not required to give foolishly. Yun yung sabi sa Matthew 7:6. Hindi dapat we do not give to a lazy person. So dapat hindi daw nagbibigay sa tamad. Meron bang tamad dito? Yun, wala. Praise God. Hindi dito yun. 2 Thessalonians 3:10, sabi daw, wag daw magbibigay sa tamad. Or to give where giving would do more harm than good. Hindi ibig sabihin dito ni Jesus na para ma-express mo yung love sa kanila. Like, tinuro na rin to ng daddy eh. Kapag meron nang mamali mo sa atin, sa daan, mas okay personally na magbigay ng pagkain na. Wag pera. Kasi actually, sa batas din, bawal magbigay ng pera sa nanlilimos. Pwede tayo makasuhan doon. So, anong pwede natin gawin? Magbigay ng pagkain sa kanila kung meron man tayong pagkain. So again, give only to those who are needy. We're not required to give foolishly, magbigay sa tamad na hindi naman kailangan, or to give where giving would do more harm than good. At verse 31, and as you wish that others would do to you, do so to them. Ano pong ano natin dito sa verse na to? Basahin natin ulit. And as you wish that others would do to you, do so to them. Yes, yung golden rule. Diyan pala galing yon, hindi pala kay Buddha. Sino yung akala galing kay Buddha yung golden rule? Diba? Sinasabi sa atin sa school na kay Buddha daw galing yung golden rule. Pero hindi. Ang pag-ibig natin in deeds ay, ibig sabihin nito, gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong gawin din nila sa'yo. As you wish that others would do to you, do so to them. So hindi to galing kay Buddha, guys, ha? So kung sabihin man sa'yo sa school niyo yun, hindi nyo i-curse yung teacher, pero i-correct niya sa isip nyo. Amen? Okay, Luke 6:32 to 34. So sabi dito, if you love those who love you, what benefit is that to you? For even sinners love those who love them. Kung mamahalin mo lang yung mga taong nagmamahal sa'yo, anong kinaiba natin sa unbeliever? Diba? Christian tayo eh. Anong kinaiba natin sa kanila kung ginagawa din nila yon? Next, if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same. Kung ginagawan mo lang ng mabuti, yung mga taong gumagawa din sa'yo ng mabuti, anong benepisyo? Anong kinaiba natin sa mga unbelievers? Naintindihan po natin? Naisip na ba natin? Ano kayang kinaiba? Kung ginagawa din nila yon. Verse 34, and if you lend, kung nagpahiram ka to those from whom you expect to receive, at gusto mo naman, may babalik sa'yo kapag nagpahiram ka, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners to get back the same amount. Anong kinaiba natin sa mga nagpapautang na, baka maging racist eh. I mean, sa mga nagpapautang, sa palengke, nagpapautang na tao. Anong kinaiba natin sa mga unbelievers, sa ibang religion? Kung tayo din, nag-expect tayo na may babalik. Diba? Wala tayong kinaiba kung ganun lang din. So anong gagawin natin? Actually, alam nyo ba, love differentiates us from unbelievers. Pero anong klaseng love dapat? Anong love yun? Basahin natin sa kasunod na verse. But love your enemies, do good, lend. Ano yung nasa bold? Ano yung naka-bold? 1, 2, 3, go! And your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil. Be merciful as your Father is merciful. Ang kinaiba natin sa kanila is loving and doing good without expecting in return. Sabi mo sa katabi mo, loving and doing good without expecting in return. Again, gumagawa na tayo ngayon ng mabuti, hindi para maligtas tayo. Gumagawa tayo ng mabuti dahil ligtas na tayo. Ulitin ko po yun. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas tayo. Kasi hindi naman about sa kabutihan natin yung salvation natin. Kundi nasa pagtanggap natin yun sa ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At siya na ang ating Panginoon na siya, at maglalakad na tayo according sa kalooban niya. At ngayon, dahil doon, nakakagawa tayo ng mabuti. At yun ang kinaiba natin sa unbelievers. Naintindihan po natin? So, loving in deeds means, hindi ka dapat nag-e-expect. Sabihin sa katabi mo, hindi ka dapat nag-e-expect ng kapalit. Yun, kapatid. Kaya nga hindi tayo, sa church natin, bawal ang utangan.
Bawal! Ano lang ginagawa natin? Magbigay. Magbigay at tumulong. So, kunyari, sumusubok sila manghiram. Magbigay ka na lang kung anong kaya mo. Kasi sabi sa Bible ko, ano lang dapat maging utang natin ay utang lang ng pagmamahal. Okay? So, loving and doing good without expecting in return. At yung love din na yon means being merciful to others as well. Sabihin mo sa katabi mo, being merciful to others as well. Ano ibig sabihin yan? Basahin muna natin sa verse. But love your enemies and do good and led, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful. Ito yun. He is kind to the ungrateful and the evil. Kaya nasabing, be merciful as your Father is merciful. Ano ibig sabihin? Kahit kagalit-galit na, bawal magalit. Sabi mo sa katabi mo, bawal magalit. Kasi mahabagin ka eh. Mahabagin eh. Diba? Sino dito yung magagalitin? Nagagalit ako. Ay, bawal nga magalit. Bawal magalit. Bawal. Be merciful. Ang problema kasi minsan, lalo sa church kasi natin, may mga tropa-tropa, magkakaibigan, may mga close talaga kasi. At mostly, nagiging direct na lang tayo makipag-usap sa kanila without knowing na nasasaktan na pala natin sila. Tayo din, sa mga kaibigan po natin, mga kananayan, katatayan, mga blazing achievers. Pero bawal magalit. Huwag magagalit. Hanggat kaya po nating i-tame yung mga emotions natin. Again, kasi yung love kanina, di ba, yung agape kind of love, hindi nakabase sa emosyon. Hindi siya nakabase kung may ginawang mabuti sa'yo. Hindi siya nakabase kung mahal ka rin ba ng tao. Kundi, mahal mo siya kahit hindi ka niya mahal. Oo. Mahal mo siya kahit ginawang kanya ng masama. Mahal mo siya kahit, sabi diyan, ungrateful siya sa'yo. May binigay ka, tapos hindi man na nag-thank you. Kahit masama sila and the evil, mahal mo sila. Kasi ang pag-ibig na yon ay mahabagin. Sabihin ng mahabagin, hanggat kaya nating umintindi, intindihin natin, alamin natin, wag lang tayong basta-bastang nagagalit. Amen ba? Gusto ko marinig yung amen ng mga nagagalit lagi. Amen? Amen. Oh, very good. Pagalitan ko kayo eh. Joke lang. Kasunod, talon po tayo sa verse 43 to 45. Malapit na po tayong matapos. For no good tree. Sabi dito, again, babalik ako loving indeed tayo. Ngayon, sabi dun dapat, loving indeed means doing good to others. Paano tayo gagawa ng good? For no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. For each tree is known by its own fruit. For figs are not gathered from the thorn bushes, nor are grapes picked from a bramble bush. Next, the good person out of the good treasure of his heart produces good. And the evil person, out of his evil treasure, produces evil. Basahin natin yung dulo. 1, 2, 3, go! For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Grabe pala. So para makagawa pala tayo ng mabuti sa iba, dapat yung puso daw natin ay mabuti din. Kasi kung makakagawa lamang ng mabuti, ang taong may pusong mabuti din. At ang problema, alam naman natin, nung naging unbeliever tayo, masama yung puso natin. Meron tayong sinful heart, may sinful nature tayo, na gumawa talaga ng masama. Sabi nga nun, di ba, pagka bata pa lang, hindi mo naman tinuturuan na yung mang-angkin ng mga gamit. Maldita na kagad, bata pa lang. Di ba? May mga matanda pa maldita eh. Hanggang ngayon. Pero hindi ganon. Hindi ganon dapat. Ngayon, anong kailangan natin gawin? Loving and doing good because of Jesus in our hearts. Hindi kasi natin kayang maging mabuti sa sarili natin. Amen? Basahin natin. 1, 2, 3, go. Loving and doing good because of Jesus in our hearts. Kaya lang natin pong gumawa ng mabuti kasi yung mabuti sa lahat ng mga mabuti ay nasa atin. Ay nasa puso po natin. So that's why ngayon, loving indeed po tayo. Kapag ngayon nagmamahal na tayo, hindi lang dahil sinasabi natin. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal kita. Mahal yung mga mag-asawa, mag-boyfriend, mag-tropa. Pero hindi lang sa salita. Yan.
Sabi mo sa atin, mamaya, pagtitimpla kita ng kape. Uy, mga love, ang tawag doon, love language nila, diba? Pagtulong. Mamaya ay i-appreciate kita. Physical touch naman yung ibahag. Hindi lang dapat ngayon nasa salita. Ang pinag-uusapan natin ay brotherly love. So sa mga mag-asawa, eros. So magkapamilya, storge. Pero kung di nyo pa panahon sa eros, sa romantic love, mga youth natin guys ha, wag po muna. At ayoko pong magalit. Yan, mahal ko po kayong lahat. Loving and doing good. Kaya na nating magmahal ngayon. Kasi yung nagmahal din sa atin, nasa atin. Kaya na natin gumawa ng mabuti. Kasi yung pinakamabuti sa lahat ay nasa atin. Amen? Amen. Kasi when we love others, we advertise God. Dahil nga nasa atin si Jesus. Nasa atin ang ating Panginoong Yesus. Kapag nag-love in deeds tayo, na-advertise natin ng Diyos. Ang tawag na sa'yo, sabi mo sa katabi mo, ang tawag na sa'yo ay ambassador. Wow! Yung ang ambassador kasi is kinatawan. Ibig sabihin, ikaw mismo ngayon ang kumakatawan sa Diyos dito sa lupa. Kaya nga ang nangyayari, kapag, di ba, tignan nyo, kapag may ginagawang masama yung Christian, kunyari, nanduga, kahit biglang nag-cheat lang sa exam, meron ka lang sinabing masama, sinisisi ka agad yung Diyos, ay, ganyan pala yung Diyos mo. Binabash lagi si Lord. Binabash ka agad ang Diyos kasi nga ambassador tayo. Kinatawan tayo. So, para mawin natin yung iba, para mangyari talaga yung big church natin, love in deeds. Kailangan magmahal tayo sa action lang. Kahit ayaw nila sa atin or ayaw natin sa kanila, mahalin natin sila. Dahil in that way, we advertise God. We are being an ambassador. Okay. Sabi dun kasi sa John 13, 34 to 35, kinaman dyan ni Jesus, a commandment I give to you, that you, ano sabi dyan? That you love one another. Ulitin mo, sabihin mo sa katabi mo, mahal kita. Yan. Kahit ganyan ka. Yan. Ibig sabihin, kahit ang pagmamahal kasi kasama dyan yung pagtanggap. Pero that doesn't mean, ay ito tolerate mo din siya. Tingin kayo sa atin. Tingin kayo sa akin. Ang pagmamahal, yes, nandun ang pagtanggap. Pero kapag may mali na silang ginagawa, you know how to correct them as well kasi mahal mo siya. Sabi nga sa Bible, ang Diyos natin din namamalo eh. Patampal, ay hindi. Namamalo din siya. Namamalo din siya. Ano ibig sabihin? Kino-correct niya din tayo. Paano? Alam lang ng Diyos talaga kung paano mag-correct. Ngayon, sa atin, this is the challenge. If you want to correct that person, dapat una, may relationship ka sa kanya. Kasi ano ibig sabihin nun? Alam mo paano mag-correct. Kasi alam mo, kilala mo siya eh. Dahil kilala mo siya, alam mo kung base sa biro ba yung pag-correct na kailangan mong gawin sa kanya, or kailangan direct to the point, o kailangan, naintindihan po natin, kasi minsan, nagko-correct tayo ng walang pag-ibig. At dahil doon, maraming natitisod. Dahil doon, maraming hindi na nag-church. At dahil doon, maraming ayaw na mag-church. Dahil sa ating mga Christian, na legalistic masyado, na nakakalimutan nating magmahal. Intindihan po natin yon. Again, nagmamahal tayo para mawin sila. It's for the sake of Jesus. Again, hindi para sa benepisyo natin. Kasi ano yung benepisyo natin? Ayaw nga natin yung taong yun. No, it's not for us. We're loving them for Jesus. That's the challenge for us this moment. Magmahal tayo ng mga taong hindi talaga kamahal-mahal. Kasi ganun lang din ginawa sa atin ng Diyos. Aminin natin. Kasi bago man po tayo makakilala sa Diyos, kahit maliit na kasalanan man yan, malaking kasalanan, lahat yan dapat patungong kamatayan. But then God accepted us the way we are. Hindi yung pagbago pa lang sa church, i-correct mo na kaagad. Dine-develop niya pa lang yung relationship niya sa Diyos. Natututo pa lang siya mag-worship. Natututo pa lang siyang magbasa ng Bible. Tapos kung paano mo siya i-correct. No. I'm teaching you right now the right way of loving. Kung paano, isipin lang natin lagi, kung paano tayo minahal ng Diyos. Ganun lang din tayo magmahal sa iba. Dama ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Amen. Kasi nga, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Kaya tayo nagiging ambassador. Kasi kung paano natin ngayon minamahal yung iba, yun ang magpapakita na
na disipulo tayo ng Diyos. Yun yung magiging kinaiba natin sa unbelievers. Amen? So, love also is the reason we serve. Kaya rin tayo naglilingkod is out of love. Galatians 5:13, for you were called to freedom. Brothers, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. So dapat pala kapag naglilingkod tayo sa bawat isa, dapat may kasamang pag-ibig. Kung nautusan ka lang bumili ng kape, dapat may pag-ibig. May pag-ibig pa din. Maglilinis tayo ng church, dapat may pag-ibig pa din. Dahil alam natin yung ginagawa natin ay hindi mawalan ng kabuluhan sa Diyos. Amen? That's why po sa ating anniversary, ito yung listahan ng mga pwede nating maging part. Ito yung mga love in actions na pwede nating gawin. Ito yung mga love in deeds. Maging part po tayo ng Brigada Eskwela bukas. Kung available naman po tayo ng 7 a.m., pupunta lang tayo dyan sa May Arellano para maglinis. May registration po mamaya. Hanapin niyo lang po si Kuya Ryan. At kasunod naman, meron din tayong feeding. August 26, Saturday po yun. Magpapakain po tayo. Maghahanap pa po kasi ng lugar kung saang barangay po tayo magpapakain. Ano ba naman po yung maging part tayo? Kung available tayo, hindi man natin kaya financially tumulong, manpower. Tulong tayo sa pagluto. Pero big chicken pala yan. Jollibee pala yan. Jollibee pala yan, praise God. Palapakan naman natin sila, Jollibee na yung papakain natin sa feeding. Amen. Sponsored by Jollibee Corporation. So, anong pwede natin gawin ngayon? Is manpower. Kung kaya natin, maging part. Amen po? This is again, love in deeds. Ito yung mga ways natin. Ngayon, lalo this coming anniversary natin. Doon naman sa We Care, gusto kong i-share po sa atin. Dito sa We Care, alam po kasi, hindi natin, actually, ayusin ko yung term, ina-acknowledge po natin ang lahat ng mental health problems. Kahit Christian, actually nakaranas ng depression, anxiety, post-traumatic, kasi post-traumatic disorder, actually, alam niyo po ba, lahat yan ay nadadiagnose, clinically diagnosed. Ibig sabihin, sakit po siya talaga. At actually, karamihan pa sa psychological na disorder ay kasama sa PWD. Kasama sila sa persons with disability. So unang-una, para ma-express natin yung love natin sa kanila, wag naman po natin silang, kumbaga, pag nag-open sa'yo, uy, nalulungkot, nagpapanik ako, kulang ka lang sa prayer. Yun yung mali natin. Hindi natin na-advertise ang Diyos nun. Na parang, mas lalos lang sila na-condemn. Nahusga natin kagad sila. Naintindihan po natin? Again, totoo po ang depression, totoo ang mental health. Nakwento nga ng daddy, may mga pastor na nagpapakamatay. Iniiwan yung congregation, yung family niya. Kasi totoo po yun, lalo nung pandemic, maraming nagpakamatay. And please, this hashtag We Care Personal Development, kung sino man po ang nakakaranas ngayon ng anumang mental health problem, welcome na welcome po tayo dyan. Again, dahil we care for you. Again, dahil ang love natin ngayon ay in action na. Hindi lang in words. In deeds na tayo. Naintindihan po natin? Amen. Ang kasunod naman po sa boat seminar, lahat na nagbi-business po dito. We encourage you, join po tayo dyan. At sa Sunday naman po ay ang ating Thanksgiving celebration. Marami tayong ipe-prepare. May mga pledges po tayo ngayon sa church. Again, it is your way of love para maipakita. Love in deeds po natin. Meron po tayong seminar din sa Monday at merong Rain 5th edition. Bakit ulit ako nandito? Kasi love is our way of serving. So, kasama po yun, yung pagmamahal natin ay yung pagsiserve natin sa iba. Please, I hope na encourage po tayo maging part ng ating anniversary. Kung ano man po dyan, kung ano man kaya po nating maiambag, hindi naman kailangan lahat yan, nandun ka. Star for all season, di ba? So, kung ano yung kaya mong iambag. Naintindihan po natin? Okay, amen. Last verse po tayo in 1 John, chapter 3, verse 18. Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. This is a challenge for us, no? Minsan kasi tayo, actually kahit nga sa pamilya na natin or sa mga talaga natin sa buhay, lalo sa lalaki, nahihirapan tayo mag-express ng love natin. Or kahit nga sabihin man lang,
Lalo kahit, minsan nga magkapatid, nag-iilangan pang magsabihan ng mahal kita eh. Ng I love you. Di ba? Nagtitinginan pa yung magkakapatid. Oh. Di ba? Actually, totoo yun. Pero it's a challenge for us na God is telling us right now, para ngayon, kung ano man ang ginagawa natin ngayon, we need to love indeed na. Hindi na tayo dapat nagmamahal lang sa salita. Hindi lang tayo ngayon nagmamahal lang dahil kamahal-mahal yung tao. Hindi na tayo ngayon nagmamahal lang kasi meron kang benepisyo. No. Dapat nagmamahal na tayo ngayon gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Which is unconditional. Ano ibig sabihin ng unconditional? Without expecting any return. That's my challenge for you this morning. Loving in deeds, not just words. Tayong lahat po ay tumayo sa Panginoon. Amen. Amen. Again po, we need to love. This time, I hope na challenge ko po kayo. Unang-una maging part po ng anniversary natin. Lahat ng gagawin natin ay pagmamahal yun sa action. Maging part po tayo. Maging part tayo sa pledges. At the same time, personally po, kung merong mga tao na iniisip nyong nasaktan kayo, kasi mas masakit yun eh. Gumawa ka ng mabuti sa taong nakasakit sa'yo, sa taong nang abuso sa'yo, sa taong nag-curse sa'yo, mas masakit yun. Pero again, ang nasabi ng Diyos sa atin this 1 p.m. service, pinapaalala sa atin na magmahal tayo gaya ng pagmamahal din ng ating Ama, ng ating Panginoong Jesus. Let's be merciful. Mas maging mahabagin po tayo. Bawasan natin yung pagiging magagalitin ng magulang sa anak, at pagsama naman ng loob ng anak sa magulang. Magturingan tayo ng isang malaking pamilya sa Panginoon na nagmamahalan, tinatanggap ang bawat isa, at nagmamahal hindi lang sa salita. Nandito po tayo, kundi sa action din. This time po, mag-pray tayo sa Lord. Kung may mga pagkakataon tayong, imbis na love yun napakita natin, nag-hate tayo sa kanila. Nakaisip tayo ng masama sa iba. Nakaisip tayo ng, sabi nga, kumbaga, di ba bawal po pumatay eh. Kung sa isip mo lang napatay mo na siya, sabi ni Jesus, napatay mo na nga siya at nagkasala ka na nga. Wala ka nang kinaiba doon sa pumatay sa totoo. So let's pray to God right now. Kung meron tayong mga nasabihin ng masama na tao, personally, kung meron tayong maiisip na taong ayaw talaga natin, kinaiinisan natin, kapag alamin na, nakikita mo pa lang siya na babad trip ka na. Pray natin kay Lord ngayon, Lord, tulungan mo kong mahalin siya. Lord, tulungan mo kong i-bless siya. Ano man yung hurt niya, Lord, I pray na mag-heal. At ngayon, this time, magmahal na tayo. Hindi lang dahil sinasabi nating magmamahal na tayo, kundi may action na kasama. Kasi ganun din ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesus. Tinanggap niya tayo kahit ganito tayo. Tinanggap niya tayo kahit ang dami nating kasalanan. Actually, minsan nakakahiya eh. Nakakahiyang matay ng church, nakakahiya, lalo kung kagagaling mo lang sa kasalanan. But no, that's how agape means. Yun yung ibig sabihin ng agape. Unconditional. Come as you were. Kung sino ka man ngayon, ano man pinagdadaanan mo ngayon, tanggap tayo ng Diyos. Anong kailangan lang natin gawin? Just accept that love. Accept Jesus from your heart. At mula doon, magpaparanas tayo ng pag-ibig sa iba. Let's pray this moment. Let's ask God for forgiveness sa mga bagay na kailangan nating ipag-forgive. Yung mga bagay na nasabi nating masakit, kahit naisip man lang, mga padalos-dalos na desisyon na hindi align sa kalooban ng Panginoon.